Magandang araw, narito na ang tampok na balita dito sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang kampanya laban sa leptospirosis at Mpox. Sa ginanap na Local Governance Summit 2024 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, kinilala ni Marcos ang mahalagang papel ng mga LGU sa pagpapanatili ng kalusugan ng publiko at pagtataas ng kamalayan nila sa pagsugpo sa mga sakit. Hinimok ni Marcos ang mga lokal na pamahalaan na tugunan ang hindi tamang pagtatapon ng basura na sanhi ng pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis at dengue matapos ang bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Hinimok din niya ang mga ito na ipagpatuloy ang aktibong pakikilahok sa programa ng Department of the Interior and Local Government na Kalinisan Program na layong itaguyod ang malusog at ligtas na kapaligiran. Anya, mahalaga ang partisipasyon ng mga LGU para mapabuti ang waste management sa bansa. Una nang iniutos ni Marcos ang patuloy na pagbabantay sa mga lugar na most vulnerable sa Mpox matapos maitala ang unang kaso nito sa bansa ngayong taon. Samantala, nakipag-ugnayan ng Department of Health sa Department of Education upang itaguyod ang health literacy sa mga batang Pilipino upang maging ligtas sa mga sakit tuwing tag-ulan. Posibleng nagtatago pa rin sa Indonesia ang dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo ayon sa Bureau of Immigration. Sa panayam kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi niya na wala pang ulat na nagtangkang lumabas ng Indonesia si Guo base sa tracking ng kanilang counterparts. Nananatili rin anya sa Indonesia ang kapatid nitong si Wesley Guo sa kabila ng impormasyon mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na lumipat na ito ng bansa. Samantala, sinabi ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Representative Dan Fernandez na posibleng may malaking tao na nasa likod ni Alice Guo at Cassandra Leong. Hindi anya tiyak kung kakayanin ni Ong ang mga torture at pagpatay at karumaldumal na krimen at malagang isailalim siya sa kustodiya ng Senado upang isiwalat ang mga nasa likod ng naturang krimen. Tinatrabaho na ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapauwi sa 73 Pilipino na naaresto matapos masangkot sa isang cyber scam network sa bansang Laos. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang Department of Foreign Affairs ang gumagawa ng paraan para ma-repatriate ang mga naarestong Pinoy. Mag-aabot naman ng tulong ang DMW sa mga naturang Pinoy sa kanilang pag-uwi sa bansa. Payo ni Kakdak sa mga mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, siguruhing meron silang work visa at kontratang ni-review ng DMW. Dapat rin anyang makipag-ugnayan sila sa isang lisensyadong recruitment agency para matiyak na lehitimo ang kanilang trabaho. Kabilang umano ang 73 Pilipino sa halos 800 tao na nagtatrabaho para sa isang cyber scam network na naaresto ng mga otoridad sa Laos. Natunton ang nasabing kumpanya sa loob ng Golden Triangle Special Economic Zone na nasa border ng mga bansang Myanmar at Thailand. Binubuo ito ng mga kasino at hotel na pagmamay-ari ng mga Chinese national at hinihinalang pugad rin ng mga iligal na aktibidad. Patuloy ang oil siphoning operation sa barkong MTKR Terra Nova na lumubog at nagdulot ng oil spill sa Bataan noong Hulyo. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, umabot na sa mahigit 160,000 litro ng industrial fuel oil ang nasipsip mula sa barko mula noong nakaraang linggo. Pinangunahan ng Salvor na Harbor Star ang siphoning operation. Para mapabilis ang operasyon, magpapadala ng karagdagang booster pump na gagamitin sa pagsipsip ng kargong langis ng MTKR Terra Nova. Inaasahang matatapos ang pagsipsip sa 1.4 million liters na langis na laman nito sa loob ng 2 linggo. Kaugnay nito, nagsagawa ng surveillance ang barko ng Coast Guard na BRP Sindangan sa paligid ng barko. Binomba rin ang water cannon ng oil sheen na natira sa dagat. Samantala, tapos nang hatakin ang barkong MV Mirola 1 mula sa barangay Biaan sa Mariveles, Bataan, kung saan sumadsad ito ilang linggo ang nakakaraan. Ayon sa Coast Guard, dinala ang MV Mirola 1 sa isang shipyard sa barangay Alas Asin sa Mariveles.
Sa naturang bangkalan, isasagawa ang pagkukumpuni at retrofitting ng sumadsad na barko. Pinalutang kahapon ang MV Mirola 1 sa tulong ng Salvor na Morning Star matapos itong tagpian at kumpunihin. Nagahanda na rin ang Salvor na Fest Challenger para sa refloating ng MTKR Jason Bradley na lumubog sa barangay Cabcabin sa Mariveles. Nagdulot ng matinding oil spill na nakapinsala sa ilang bayan sa Bataan at Cavite ang mga barkong MTKR Terranova, MTKR Jason Bradley at MV Mirola 1. Good news naman para sa mga kababayan nating motorista. Asahan ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ulat ng Department of Energy, nasa piso at 15 sentimos ang tinatayang kaltas sa presyo ng gasolina kada litro. Diesel naman ang may pinakamalaking rollback na nasa 2 piso hanggang 2 piso at 20 sentimos kada litro. Piso at 90 sentimos hanggang 2 piso naman ang magiging bawas sa presyo kada litro ng kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang rollback ay epekto ng mahinang demand para sa krudo sa pandaigdigang merkado. Nakaapekto rin ang balita ng inaasahang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Gaza at ang pag-recover ng produksyon ng Shaharara oil field sa Libya. Noong Martes, nagtaas ang mga kumpanya ng langis ng piso kada litro sa presyo ng gasolina at kerosene at piso at 20 sentimos kada litro sa diesel. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines na nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.